Magandang umaga, ito po ang Mike Abin Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abin Live. Ngayon pong araw ng Wednesday, January 29, siyempre ng ating 2024. Ngayon din po ay holiday dahil nga ho sa pinagdiriwang ang Chinese New Year. Kaya kung hey Patsoy, ayan, tama-tama. Good morning sa mga Filipino-Chinese. Para ho sa ating mga kababayan na nandito ho sa ating bansa, ano po, at yung mga nagbabakasyon. Lahat ng Filipino-Chinese na nasa saan man kayo, good morning po. Kamusta na yung pagsalubong kagabi? Balita ko masaya at maliwanag ang Binondo kagabi dahil nandun po yung maraming mga Filipino-Chinese. Yung mga lehitimong mga Filipino-Chinese na tumutulong sa ating ekonomiya at sa ating bansa, yung matitino, mabuhay po kayo. At dahil dyan, narito na po ang ating mga balita. Walang holiday ang balita. Nagpaabot na po ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan nga po sa Filipino-Chinese community at sa buong bansa sa pagdiriwang ng Chinese New Year ngayong araw. Sa kanyang mensahe, umaasa ang Pangulo na ang selebrasyon daw ho ay magbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na magpapatuloy ang pag-abot ng mga ambisyon, hindi lang para sa sarili, kung hindi para sa ikabubuti ng lahat. Ang ganda namang mensahe niyan. Salamat, Mr. President, at lahat ng mga kinaukulan. Holiday pa ngayon. At dahil dyan, eto na. Number coding scheme ngayong araw, January 29, sinuspindi na rin kasabay ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Ay sa ibang bansa, mahaba-haba ang holiday. Tayo isang araw lang ngayong araw. Okay? So, naku, napakaluwag. Kaya naman pala ang daling magbiyahe ngayon. Mabilis ang biyahe ngayon, araw na ito, kung saan kayo pupunta sa buong bansa, especially dito po sa Metro Manila, dahil nga po sa holiday. Inatasan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers, DMW, na sa pagbibigay ng mga komprehensibong suporta para ho sa 17 Pilipino seafarers ng MV Galaxy Leader na kamakailan lamang po ay bumalik na nga sa bansa matapos palayain ng mga rebelding hote. Noong isang araw yan, nauna na hong tiniyak ng DMW na bibigyan ng suporta sa kabuhayan, tulong sa edukasyon, pangangalagaan, ang mga ilangang medikal at ang mga marino at ang kanilang pamilya. Naku, 17, ayan po yan. Yun yung nakulong ng mahigit na isang taon. 2023 yan na-control sila ng mga rebelde. Nakawalaya lang noong nakaraang taon, pinabalik ka agad dito at iyan po ang hakbang ng ating pamahalaan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tutulungan kayo ng gobyerno. May mga departamento at ahensya ng pamahalaan magmamahal at kakalinga para po sa inyong mga pangangailangan. Naglabas na ng whole departure order ang Manila Regional Trial Court, RTC, Branch 44 kahapon, January 28, laban sa 30 mga pulis na may kaso kaugnay sa nasabat na 6.7 billion na halaga ng illegal na drugs sa Maynila noong October 2022. Ang problema rito, yung iba nakalabas na. Natawa naman ako doon, Bawal kayong lumabas. Paano nakalabas na yung iba? May hold order na, court order yan. Kasi kahapon isang araw din, kinumpirma na ni General Pajardo na merong general na sinasangkot dyan ang nakalabas na ng bansa. So, bibigyan ngayon ng panibagong trabaho ang Department of Foreign Affairs at Ambassador kung paano hanapin yan. Pero yung mga nandito pa, huwag na kayong lumabas. Dahil una-una, mahuhuli kayo at saka nakakahiya. Gastos pa yan. Isipin, bumili ka ng ticket, naghanda ka, tapos pagdating ng airport, huli ka. Kasi nga po kailangan yung humarap. Dahil kayo po ay di umano, ay nasasangkot sa illegal drugs. Daming pera niyan, 6.7 billion. Noong 22 pa yan, 2022. Pero ngayon po ay pinananagot na sila. Okay? Nakipagpulo na rin po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Defense Secretary Gilbert Vivo Teodoro Jr. Nitong Lunes daw 27 ng January upang pag-usapan ang naging resulta ng budget review. Kabilang din sa mga dumalo, sina Finance Secretary Rap Recto, Budget Secretary Amina Pangandaman, PCSO Acting Secretary Cesar Chavez, at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ayan talagang binabalangkas ng masisinan
yung budget na ngayon po ay ginagamit na ng ating pamahalaan. Okay? Talaga pong ganyan. May pera ng bayan yan eh. Pera ng mamamayang Pilipino, kaya mahalagang ito naman ho ay talagang pinapangalagaan ng maayos. Pasado na sa Senado ang panukalang batas na layunin ang amyendahan ng Comprehensive Firearms, Ammunition, Regulation, Law o Republic Act 10591 at 11 taon na anyang ang tanda nito. Matagal na pala itong batas. Sinang-ayunan ng lahat ng mga senador ang pagpapasa ng ikatlo at huling pagbasa sa Senate Bill 2895. Ayon kay Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Chairman, Senador Bato de la Rosa, sa pamagitan anya ng pag-aproba ng panukala, ito anya ay malilinaw na ang mga lisensya o sa mga license at registration procedures nga po na mapapalakas ang regulasyon kontra illegal na mga armas o baril at mapapaigting pa ang kaligtasan ng publiko. Makapagbibigay din ng ligtas at responsable na paglilipat sa mga pangalan na pagmamayari ng mga baril at magtatatag ng amnesty program para ho sa hikayatin daw po na magparehistro ang mga unregistered firearms sa buong bansa. Ibig sabihin, matindi pong reforma. Mapipilitan ng magparehistro. Magparehistro po kayo, mas mabuti po yung lisensyado. Pagka walang lisensya, pag nakadisgrasya kayo, ang dami ng problema nyo. Pero kung lisensyado, pagkatapos huwag naman sana makadisgrasya, hindi masyadong problema yan. Maaaring pinagtanggol lang nyo ang sarili nyo. Pero kung kahit na ipinagtanggol ang sarili nyo, kung unlicensed, illegal possession pa rin ang aabuti nyo. Madali lang naman, tiyaga lang. One-stop shop, yan po sa loob ng Campo Crame. Ang pag-apply ng lisensya ng baril at kung kinakailangan, mag-apply din kayo ng PTC. Kaya lang ngayon bawal kasi gun ban. Dahil mag-i-election tayo. Pero congratulations sa mga senador, at least nahahabol nila. Sana nga maging batas ito kasi ilang araw na lang. Sarado na ang 19th Congress dahil kampanya na next month. Election na sa Mayo at magbubukas ang next Congress, 20 Congress sa July. Yun yung ilang sora na yan ng ating Pangulo this coming July ngayong 2025. Pinangunahan daw po ni Japan Ambassador Kazuya Indo, ang Department of Public Works and Highway Senior Undersecretary Emil Sadain ang pag-inspeksyon sa Davao Bypass Construction Project. Okay? At Road Mountain Tunnel noong Lunes, January 27. Okay? Ang nasabi anyang flagship project sa ilalim ng Build Better More, BBM, program ng administrasyon ay inaasahan anyang magpapalawig sa daloy ng trapiko at magpapahusay din sa connectivity ng Davao City at mga karatig na lugar nito. Ayon kay Yosek Sadain, kapag natapos anya ang 2.3 kilometers road mountain tunnel, may tuturing anya itong pinakamataas na tunnel sa Pilipinas. Ayan. Para maibsan naman yung traffic dyan sa Davao City, napakatindi ng traffic eh. Diba, nung isang araw yata, lumabas yung report number 8 sa buong mundo na pinakamatraffic ay yung Davao City. Tapos number 3 yata sa buong Pilipinas, pinaka-traffic doon. Ay, bakit ganon? Ayan, baka yan ang solusyon. Tunnel. Davao City. Ayan, ang baluarte ng mga Duterte. Pero mukhang sa susunod na eleksyon, mga Nograles na ang may baluarte dyan. Ano nangyayari? Naloko na. Maganda ang laban ng politika doon eh. Nograles, Duterte. Malilipat na ba ang kapangyarihan? Abangan natin. Good luck sa mga taga Davao City. At speaking of Davao, ito pa rin. Naghain na sina Davao City 3rd District, Congressman Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez ng petisyon sa Korte Suprema kung saan anya kinukwestiyon ng constitutionality at specific provision daw po ng 2025 General Appropriation Act. Ayun, ay salamat. Dinala na sa Korte. Yan ang maganda. Kasi nung mga nakaraan, puro sa social media, sa media, puro batikos, puro kung ano-ano, ay wala akong mangyayari doon. Ngayon, dinala sa Korte. Tingnan natin kung anong dadalhin ng anong action nandiyan ng Korte. Kasi ang pinag-uusapan dito General Appropriation Law, sabi ng Pangulo, walang blank items. Pero sabi ng mga petitioner, ang hawak nila
ay BICAM report. Merong blanco. Ay, ano ba yon? Ang BICAM report, hindi batas. Ang batas, GAA. Kaya sabi ng ating Pangulong Marcos nung isang araw, nagsisinungaling. He is lying. Yung mga nag-aakusa tungkol sa pagpirma niya at sinasabing invalid pa. Antindi? Anyway, nasa Korte Suprema na tingnan natin kung ano ang magiging pasya dyan ng ating kataas-taasang hukuman. Japer na eksklusibong para daw sa mga pamilyang magtatapos sa Pantawid Pamilya Program. Ganun pala yun, 4 piece. Isasagawa sa katapusan daw po ng Enero. Ayon sa Department of Social Welfare and Development at DSWD. May mga ganon. Dapat lang naman para yung iba naman, marami ho kasi nakapila dyan. Magpakatotoo lang tayo, milyon ang nakikinabang sa 4 piece ng mga senior citizen, pero milyon din po ang nakapila na gustong masama, ay hindi naman humasama kaagad. So dapat ayusin talaga. Baka yung iba naman mayaman na, kumukolekta pa. Baka naman yung iba wala na sa mundong ito, kumukolekta pa rin, mahirap yan. So yung nakapila at ngayon po ay naghihintay, bigyan naman ng pagkakataon sa ayuda program ng pamahalaan. Ayun, sige, paubayan natin sa kanila. Quezon City Prosecutor's Office, ibinasura nga po ang mga reklamong inihain ng Quezon City Police District laban kay Vice President Sara Duterte at iba pa na nag-ugat-an niya matapos mauwi sa komisyon ang paglilipat daw ho ng Office of the Vice President Chief of Staff Attorney si Kiela na pala ito, si Lopez pala ito. Okay. Si Leca Lopez mula sa Veterans Memorial Medical Center, BMMC, patungo sa St. Luke's Medical Center noong 1 taon. Ayan. Wala daw pong sapat na basihan na langharas ang kampo ni Vice President. Kaya dinismiss ng prosecutors. Ayan, ayan, rule of law. Yan ang sinasabi natin. Tingnan natin kung kaya pa yan sa motion for consideration o hindi na. Ang mahalaga, umaksyon ang prosecutor's office. Okay? Dun sa petisyon or sinampang kaso ng Quezon City Police District. Medyo makulay ang buhay ng nangyari niyan. Masalimuot yan. Ipinamasyal yung Pinamasyal yung Atty. Lopez Mula sa Kongreso, dinala ng veterans, dinala ng St. Luke's, ibinalik uli ng veterans sa mga panahong yon. Katakot-takot ang drama doon, parang telenovela ating pinapanood sa telebisyon, di ba? Sa botong 21 na senador ang pumabor, walang tumutol at walang nag-abstain, abstention daw po, sa pag-aaproba sa ikatlo at huling pagbasa ng mataas na kapulungan ng panukalang batas na layuning gawing digital ang mga proseso at serbisyo ng gobyerno. Wow, maganda. Ito pala, modernization. Sa ilalim po ng Senate Bill number 2781 o ang e-governance bill, aatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na maging bahagi ng iisang digital system. Sa tulong nito ay magiging madali ang pag-access at palitan ng mga datos at impormasyon sa pagitan po ng lahat ng mga opisina at ahensya ng pamahalaan. Ayun, Okay yan, parang global, para mabilis ang galawan. Baka mababawasan na rin ang mga under the table. Baka mababawasan na rin ang lagayan. Baka mababawasan na rin ang ipitan. Kasi pag computerized na, kitang-kita mo kung saan nakatigil. Kung sino ang umiipit, sino ang may nangangailangan at pangangailangan. Lalo ako na. Good luck. Sala po magawing batas na nga ito mga ganito. Positibo yan para ho sa development, kaunlaran ng bansa. Itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Judith Aquino. Uy, Aquino. Pag Aquino, marami magsasalubong ang kilay dyan. Bilang Undersecretary sa ilalim daw po ng Presidential Communication Office. Abay, bus pala natin ito. Ito ang kinumpirma ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Ayon kay Secretary Chavez, tututukan ni Undersecretary Aquino ang regionalization plan at digitalization ng PTV4. Abay, talagang dito, sa ilalim po ng JICA assistance. Ayun. Meron palang, ito pala, siya ba yun? Good, congratulations, ma'am. Ikaw pala ang bagong Yosek. So, dito ho sa PTV4 pala tututok. Sige. Tingnan natin kung ano ho mga development. Kailangan yan para ma-update naman kahit papaano.
16 na minuto na po makaraan ng alas 9 ng umaga ngayong holiday, ngayong araw ng Miyerkules. Diyan lang po kayo at magbabalik pa ang mga balita, siyempre, dito po sa Mike Abe Live. Balik po ang Mike Abilay. Pinagdiriwang po ngayong buwan ang liver cancer at viral hepatitis month. Kaya naman po alamin natin ngayon ang tungkol kung paano. Para dyan ay kasama natin po ngayon umaga live dito po sa ating studio si Dr. Jeneline Agoncillo Conde, Vice President, Hepatology Society of the Philippines. Naku, tama-tama ito. Ayan. Yung mga mahilig sa alak, sobra-sobrang mga pagkain, makinig kayo rito. Para ho sa inyo ito, para sa inyong kalusugan. Doktora, magandang umaga po. Good morning po, Mr. Abe. At marami pong salamat. Okay. So, dahil nga ho, buwan pa lang ngayon So, ano ba ang awareness? So, kailangan talagang alam nila, Doktora, ano yung mga dapat bang gawin ng mga Pilipino at saka para mapangalagaan ang kanilang sarili. Sabi ko nga, cancer ang pinag-uusapan, wala yatang gamot pa rito, Doktora. Opo. So, ngayong buwan po ng January, itinalaga ng ating gobyerno ang RA by the virtue of the RA 10526 to be the Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. So, ang layunin po nito is magpalaganap ng awareness and education about how to prevent and treat liver cancer and viral hepatitis. No? So marami ho kasing klase, no? Unahin muna natin yung viral hepatitis. So Yes, marami po. ho kasing klase ng viral hepatitis. Merong hepatitis A, B, C, D, and E. However, dito sa Pilipinas, ang most common pa rin po is yung hepatitis B. Yung hepatitis A, ito yung sinasabi natin na kumain ng madumi, ng tusok-tusok, or kaya nagbanyo at hindi naghugas ng kamay at kumain at biglang parang nagkatrangkaso at nanilaw yung pasyente. So yun ang hepatitis A. However, ang kagandahan sa hepatitis A, kusang gumagaling yung pasyente. No? So hindi siya tumatagal ng more than 6 months. Kabaliktaran po yan ng hepatitis B. No? Ang hepatitis B, at ito yung sinasabing nasa-spread through any exchange of body fluids. Pero most common is through blood-to-blood contact. So either natusok ba tayo ng karayom na hindi malinis, nagpatato, or nagpa-ear piercing na hindi natin sigurado ang karayom na hindi malinis. However, 70% ng mga Pilipinong may hepatitis B infection ay nanggaling sa nanay na ipasa sa anak. Hindi po ito mana, kundi hawa. Hawa, Opo, so kumbaga positive si nanay ng hepatitis B, hindi siya nagpa-check up, tapos naipanganak yung baby, na-expose sa kanyang dugo. So that's why pwedeng magkaroon yung baby ng hepatitis B. However, sa buong mundo po, yun lang, no, sa hepatitis B, wala pa ho talagang gamot or tableta na kayang tanggalin yung virus sa atay or yung sinasabi nating functional cure. No? So that's why yung hepatitis B, no, pwedeng dalhin ng baby hanggang sa pagtanda niya or yung sinasabi nating chronic infection na pwedeng tumira yung virus sa atay. So that's why lahat ng pasyente namin na may hepatitis B, kailangan nagpapakonsulta or nagpapacheck up regularly every either minimum of 6 months para malalaman namin kung gising ba yung virus or hindi, yung sinasabi naming reactivation. Para kung nag-reactivate yung virus, ay pwede kaming may mga available na antiviral tablet para tulungan na patulugin yung virus. No? So, Okay. yun. Ganito, Doktora, pagka sinabi niyo kanina yung A, parang may naaagapan pa. Siguro, ang mahalaga dito, magpakonsulta, di ba? Yes. Kasi kung hindi kayo magpapakonsulta, hindi nyo alam na ano na kayo, A ba o B na, di ba? Kailangan sa umpisa lang maagapan. Yun ang sinasabi natin. Tama po, Okay. sir. No? So, yun din ang sinasabi namin sa pasyente. No? So, mahalagang magpakonsulta. No? Usually, ang mga basic test na nire-request, yung tinatawag nating SGPT or ALT. No? So, ito yung nagsasabi, itong blood test na to, ito yung nagsasabi na may posibleng ongoing na pamamaga or pagkaroon ng sugat sa atay. So, hindi po ibig sabihin na mataas ang SGPT, may ano ka na kagad,
common iisipin, may fatty liver, no? Okay. Maganda pa rin na i-rule out or i-check kung may hepatitis B or hepatitis C ang isang pasyente. Ito bang hepatitis A o B? Ano ang relation nito at ano ang epekto nito naman dun sa atay o liver natin? O bakit pag nagka-cancer ba ang tao, may kinalaman din yung hepatitis? Opo. Oh. So sa hepatitis A po, technically hindi po ito nauuwi sa liver cancer. Okay. Ang hepatitis B and yung hepatitis C na nakukuha rin po sa dugo, usually ito yung mga IV drug user, yun yung mga posibleng pwedeng mauwi sa liver cancer, no? So ito yung risk factor, no? So dahil sa pagkakaroon ng virus such as yung hepatitis B or hepatitis C, pwede siyang mag-cause ng matagalang pamamaga or pagkakaroon ng sugat sa atay. At syempre, pag namaga, nagkaroon ng sugat, no, kung tuloy-tuloy po yun, pwedeng mag-develop ng peklat. So kung paulit-ulit, mamamaga, magkakaroon ng peklat, mamaga, magpepeklat, hanggang sa ang buong atay, mauwi lahat peklat na or nasira na. So yun yung tinatawag nating liver cirrhosis. At dun sa peklat na yon, posibleng tubuan nga ng liver cancer or bukol sa atay. Naku, delikado. Pero doktora, saan nakukuha, paano nag-uumpisa at paano nagkakaroon ng liver cancer ang isang tao? Oh, yun po. So, ang liver cancer po, maraming pwedeng dahilan. So, number one, una pa rin kung may family history po, no, ng cancer, no. So, syempre, isa 'yon kung it runs in the family. Pangalawa, yun nga po, most common, no, because of viruses, yung hepatitis B and hepatitis C. So, magandang magpa-check up po kung meron tayong hepatitis B or hepatitis C para in case man na walang hepatitis B or walang infection sa hepatitis B ay magpabakuna para maiwasan. Number three na pwedeng risk factor para mag-develop ng liver cancer ng isang pasyente ay dahil din po sa alak, no? Alam naman natin na ang alak ay nakakasira ng atay. So that's why we really advise yung mga pasyente natin na kung pwede, wag na po talagang uminom ng Lahat ng alak yan? Opo, Lahat ng lahat ng alak, klase, ayan. no? And of course, another pwedeng risk factor na ho ngayon sa ibang bansa or mga western countries, dumadami na rin po yung kaso ng yung tinatawag nating metabolic associated fatty liver disease or sa sobrang katabaan ng atay, pwede rin po siyang mag-cause ng pamamaga at pwede rin pong mauwi sa liver cancer. Nako, ito pa naman, katatapos lang yung Pasko at New Year, di ba? Pagpasok ng bagong taon, maraming inuman, maraming kainan. Ay baka nasobrahan kayo, magpa-check up na kayo, baka yan na yung simula. Hindi naman kayo namin tinatakot, di ba, doktora? Kasi hindi lang pala pagkain, pati alak ay napakadelikado. Tama po, Sir Abe. So that's why we really advise patients, of course, to maintain a healthy weight, no, magkaroon ng healthy diet, eat well-balanced diet, more of gulay talaga, prutas, at importante po na mag-ehersisyo at Ayun. mag-exercise. Ayan, ang importante, maglakad-lakad kayo, jogging, o kung ano man, hindi yung kain-tulog pag walang ginagawa. Katulad ngayon, holiday. Ay baka inisip nyo, kakain na lang ako at matutulog. Ay ba, hindi naman. Bigyan din nyo ng 30 minutes o 1 hour na exercise, di ba, doktora? Opo, ba? tama po. So, based sa mga pag-aaral or recommendations po, ngayon, they recommend na at least 30 minutes per day or at least magkaroon tayo ng 150 minutes per week na exercise. No? Hindi lang makakatulong sa ating atay, pati sa ibang organs natin, such as sa puso po. Paano naman, doktora, malalaman ng isang tao? Sabihin natin talagang hindi nila alam. Paano nila mararamdaman na sila'y meron ng liver cancer o merong hepatitis A o B o kung ano mang meron? Opo, Anong nakikita? Anong nararamdaman nila? Opo, sa umpisa ho talaga, ito yung sinasabi nating asymptomatic, no? Wala ho talagang nararamdaman ang isang pasyente. Actually, yung mga pasyente may infection such as hepatitis B or hepatitis C, they can live a normal life, they can live among us. However, yun nga po, pag nagsimula ng magparamdam, yun, ibig sabihin, posible ho, baka mamaya, malala na. So that's why we really advocate, no, or we really advise lahat tayo na magpakonsulta kahit walang nararamdaman. So ano nga po yung yung iba kasi kahit na minaramdaman parang ala lang, may nakikita na parang wala lang dahil maaring walang pang-check up, walang pera, dala ng kahirapan. Pero ano yung pangkaraniwang nakikita at naramdaman ng isang tao na siya mayroong problema na?
Opo. sa kalusugan. Opo. So Paano for example, kunwari sa mga pasyenteng yung katulad ng mga may cirrhosis or may liver cancer na, yung iba nakakaramdam ng pagsusuka, Yan. no, or yung bigla na lang pagbagsak ng timbang or pangangayayat, o di kaya yung sinasabi nating paninilaw or medically we term it as jaundice. Ano nilaw ang skin o Oh, ano? mata at Mata. saka yung buong balat, no? Ayan, May yun na kasamang nga. iba, Oo. yung pangangati na Bawal rin, pala yung ang balat. dilawan dito. Hindi naman po. Pero actually, yung pagkakaroon ng jaundice po, hindi exclusive yan na sa atay lang po. Ang ibang sakit, katulad ng, kunwari, kung may problema sa gallbladder, abdo, or pancreas, dami or may talaga. problema sa dugo, pwede rin pong mag-manifest as jaundice. Pero, yun, majority of the patients, yun nga, pag may malala ng sakit, such as cirrhosis or liver cancer, yun, pwedeng mag-manifest din as jaundice or paninilaw or pagsusuka. So itong ganitong mga sakit, walang pinipiling age ito o kung bata o matanda, pwede kang tamaan kung hindi ka naging maingat. Opo. Usually, ang viral hepatitis pwedeng ma-infect habang bata pa. Yun nga, yung pagkapanganak pa lang. No? So, that's why we really advise na magpabakuna, no? Para hindi magkaroon. Usually, ang mga viral hepatitis nakita sa base sa datos between yung mga 20 to 49 years old. Doon na-detect or siguro na-screen. Kasi nga, minsan nalalaman namin yan through bago sila pumasok sa trabaho, nagkakaroon ng pre-employment medical exam at tinetest yon yung pagkakaroon ng hepatitis B. Pero usually, kung pinag-uusapan naman natin ang liver cancer, usually sa mga may edad natin na nadadiagnose yung pasyente. Pero kahit anong age group po, pwedeng magkaroon. Tatamaan. So that's why, importanteng magpa-konsulta. May tuturing ba na isang killer na sakit ito? Isang mapanganib talaga at nakakamatay talaga? Sa percentage ang pag-usapan natin, Doktora, ilang percentage na ang lumalabas sa pag-aaral na maraming namamatay sa ganitong klaseng mga sakit? Opo. Hindi po ako nandito para takutin ng Ah, mga yes, yes. pasyente. Importante no? yun, oo. So, Hindi naman. kumbaga, it's to spread awareness para magpakonsulta. No? So, actually, kung pag-uusapan po ang liver cancer, dito sa Pilipinas, it is the 4th most common Wow. cancer here Number in the 4 na, Philippines. Yes. Oo. Kumbaga, yun nga, una ngayon yung mga breast cancer, pumapangalawa ang lung cancer, pangatlo, ang colon cancer, and pumapang-apat. And ang liver cancer din po, it is the 2nd most common cancer death. No, ibig sabihin, yun nga, Delikado. pumapangalawa siya ng sanhi Taas yun. kung bakit namamatay ang isang pasyente ng dahil sa cancer. Ayan. So that's why we really advise patient na magpakonsulta ng maaga. Kasi kahit maliit na bukol, actually walang nararamdaman yung pasyente. With regards naman sa viral hepatitis, no, ang datos po kasi is either 1 out of 6 or 1 out of 10 Filipinos have viral hepatitis B. So, kumbaga estimate po talaga na maraming Pilipino ang may hepatitis B na hindi lang nila alam. So, kaya Yun ang magandang magpa-check up. At dahil dyan, Doktora, dahil nga ngayon buwan o month ng ito celebration nga po dito sa liver cancer na ito at hepatitis, ano po ang mga aktibidad na ginagawa po ninyo at ng mga kinaukulan pa para lalong mapalaganap ang impormasyon ng kahalagahan para mapangalagaan ang kalusugan ng tao, Doktora? Opo. So, in partnership po with the Department of Health at sa aming society po, kami ang grupo ng mga doktor, yung Hepatology Society of the Philippines, no? Kasama pa ang ibang society such as the Philippine Association of the Hepatobiliary Surgeon, Philippine Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, Philippine Society of Medical Oncology, Philippine Society of Gastroenterology, at yung iba pa yung mga Philippine Academy of Family Physicians. No? Nagkaroon kami ng mga activities such as yung convention para magkaroon ng edukasyon ang mga kapwa namin doktor. Ayun, nagkakaroon din kami ng mga widespread lay forum, no, sa mga iba't ibang hospital. At katulad nito, we try to tap mga media outfits Correct. para magkaroon ng awareness with liver cancer. Maganda. Sana tulungan din kayo ng mga iba pang non-government organization, local government unit, national government, dahil buhay ng tao nakataya dito, Doktora. Tama Diba? po. Okay? At dahil dyan, baka po may mga hindi pa ko nitatanong, yung mga inyo pong mensahe or warning kung ano, inuulit natin, hindi natin tinatakot ang mga tao
Pero kung matatakot kayo dahil may kayo nararamdaman na, may something na kayong kakaya na nararamdaman yan, abay, di magpa-check up. Yung takot minsan ay nakakatulong eh. Pero hindi ito ang layunin. Kung hindi ang layunin, ay igabay kayo para sa kaligtasan, di ba? Doktora, sige, nasa inyo po ang pagkakataon. Tama po, Sir Abe. So, sa lahat ng ating mga kababayan, no, so importante po na magpa-test for hepatitis B or for hepatitis C. Syempre, be tested. Kung in case man na walang virus such as hepatitis B or hepatitis A, magandang magpabakuna po or be vaccinated. And of course, kung alam natin na may sakit po tayo, magandang magpakonsulta sa doktor at magpa-treat po tayo and be treated po. And of course, very important is maging be aware tayo sa mga katulad ng ganitong sakit po. So ayan, salamat po. At hindi lang huy para sa mga Pilipinong nandito sa Pilipinas, sa buong bansa natin ha. Pati po yung mga Pilipino sa abroad, kasama kayo dyan. Binibigyan po ng warning o paalaala para sa ating magandang kalusugan. Okay? Mga kaibigan, salamat po si Dr. Jeneline Agoncillo Conde, Vice President, Hepatology Society of the Philippines, ang ating nakasama ngayong umaga. Mahalaga po ito, ang ating kalusugan, so liver cancer, hepatitis, naku, marami yan. Ang bottom line, pinaka-importante rito, dapat maging malinis tayo sa sarili, sa kapaligiran, sa pagkain, ingat, exercise, di ba? Yan po ang mahalaga. Magbabalik pa ang Mike Abilay sa ilang sandali. Okay, Doktora. Balikan natin at tuloy natin po ang mga balita. This time, meron mo ng live report. Bel Custodio nga po ng PTV ay ating pakinggan ang mga balita. Ngayon po sa Binondo, sitwasyon po sa Binondo. Ngayong celebration nga po ng Chinese New Year. Kagabi pa yan, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yan, maghapon. Narito ang live report. At makulay ang selebrasyon ng Chinese New Year. Dagsa na rin mga pumapasyal dito sa Binondo, Manila. Ilang mga pamilya, partikular na ang mga Filipino-Chinese ang dumadayo sa Binondo para magpa-picture sa ilang mga display ngayong Chinese New Year, kagaya ng Chinese lanterns at mga dragon displays. Samot-saring Lucky Charms, street performances at Chinese delicacies ang dinarayo dito sa Binondo. Nagtitirik rin ng mga Chinese incense ang ilang mga pumapasyal para manalangin. Samantala, isasara naman ang ilang mga kalsada mula Manila Post Office hanggang Lucky Chinatown simula mamayang 2 p.m. para sa Chinese New Year Parade. Mula Manila Post Office, daraanan nito ang Escolta Street, Plaza Santa Cruz, Dasmariñas Street, Quintin Paredes, Ongpin Street, Alonzo, Soler, Reina Regante Street patungong Lucky Chinatown. May mga pulis nang nakakalat sa Binondo para sa kaayusan at kaligtasan. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis ng Department of Public Service ng Manila sa paligid. Mike? Naipit yata ng parade. May parade po eh. Kaya ayan, abangan ninyo. Yung mga taga Maynila o yung mga hindi naman gaanong importante ang lakad papunta ng Manila ngayon dahil holiday, huwag na muna kayo sumabay dyan. Pagbigyan na natin yung ginagawang kasiyahan ng Filipino-Chinese community. Mabuhay ang lahat ng Filipino-Chinese dito sa ating bansa at mga yung iba ay nasa abroad. May pagmamahal at malasakit, may respeto sa ating pamahalaan at sa ating Pangulo. Ayan. Yung iba ang galaw, huwag na natin isali. Okay? 9:43 ng umaga, tuloy ang mga balita pa rin. Pinagpapaliwanag daw ngayon ng Commission on Higher Education o CHED ang isang private college sa Quezon City dahil sa illegal anyang pagsasagawa ng off-campus activity. Naku, naloko na. Sinabi ng CHED chairperson Prospero de Vera na naglabas na anya ng show cause order sa Bislik College of the Philippines matapos, tama ba, na ipagdiwang daw ho ang founding anniversary nito sa isang resort sa Bataan. Nako, ang nasabing aktibidad anya ay walang anumang dokumento na isinumite sa kanilang opisina. Ilan sa mga reklamo anya ay kawalan ng sasakyan pagbalik sa Maynila. Ganon din anya walang sapat na matutuluyan ang sa nasabing resort. Naglakad anya ng ilang kilometro. Ay, malaloko na. Pinaglakad daw po ang mga mag-aaral patungo daw sa resort dahil sa layo ng mga pagpaparadahan o pinaradahan ng mga bus. Nako, magugunitang noon daw Pebrero 2017. Aba, may record na pala. Na wala na
nawala ng preno ang bus na sasakyan at ang mga mag-aaral mula ho sa Bislik patungo daw po sa Bestlik, sa Bestlik nga po patungo daw ho ng field trip na ito kung saan bumangga ang bus, anong bus nga ito, sa poste. Naloko na. Poste ng kuryente sa Tanay, Rizal. Oo nga, naging viral ito nung araw. Ito na pala yun, naulit na naman. Kinasawi daw po ng 15 katao at ikinasugat daw po ng 4 na po mga mag-aaral sa nasabing kolehiyo. Ay sandali, taga rito lang pala sa Quezon City. Bakit ba lumalayo pa kayo? Ang dami naman magagandang lugar sa Metro Manila. Ayan, na-aksidente. Pero ang problema nito, nangyari na noong nakaraan, 2017, nangyari na naman ito ngayon. At ang masakit, walang kulang sa accommodation, pinaglakad ng malayo ang estudyante. Hindi kaya racket ito? Magkano ang bayad dyan? Kolehiyo ito. Yung may-ari ng eskwelahan, magpaliwanag kayo. Hindi matutuwa ang mga estudyante at mga magulang na yung kanilang mahal sa buhay, pinaglakad yun ng malayo. Katuwira, hindi makakit yung bus, hindi makapunta yung sasakyan. Bakit doon kayo nagpunta? Ang daming lugar. Tsaka parang napapadalas naman ang inyong outing. Outing tuloy. O baka nga outing lang yan. Hindi naman field trip yan. Magkano ang kitaan dyan? Magkano ba ang bigayan dyan? So, Ched, aksyon kayo, Para hindi na maulit ito. Naulit na nga eh. 2017, may namatay. Ngayon, ganito. Gusto ba nating maulit na naman ang mas baras? Galaw-galaw po kayo. Doon naman sa may-ari ng eskwelahan, punta ho kayo rito sa studio, bibigyan namin kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Anytime. Monday to Friday, nandito po ako. Magpunta po kayo rito para kayo aming bibigyan ng panahon magpaliwanag. Ano ba ito? Baka sabihin nyo, one-sided. Binabatikos namin, hindi. Buhay po kasi ang nakataya ng mga kabataang estudyante. Kaya welcome po kayo kung gusto nyo magsalita at liwanagin, ipaliwanag nyo ang panig nyo, bakit kayo nasasangkot dyan. Baka naman racket yan. Di tigil na ninyo, Philippine National Police PNP nakapagtala daw po ng 7 suspect, sa election-related incident na. Wow! Ayon sa Police Regional Office 3 at Director at Spokesperson Brigadier General Jean Pajardo. Yan, sa Central Luzon pala. Nadaan daw sa validation ng Regional Office ng PNP ang mga ito para daw po matukoy kung may kaugnayan talaga sa eleksyon ang mga naitalang insidente. Samantala, nagbigay na po ng direktiba ang PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga regional validation committee na paspasan daw ho, bilisan ang ginagawa nilang pagsusuri sa mga naitalang suspected election-related incident. Ayan. Ay dapat lang ho talaga dahil magkakampanya na. Balita ko, meron din hong mainit na mga lugar, hindi lang sa Central Luzon. Balita ko, dyan sa Laguna, medyo mainit-init din ho ang politika dyan. Anong meron? Okay, ingat lang ho. Eleksyon lang ito, gusto lang nyo maglingkod. Bakit ba kinakailangan na maging marahas? Kung gusto nyo maglingkod sa bayan, ay lumaban kayo ng parehas. Hindi ho yung gagamitin ng pera at kapangyarihan para lamangan ang kalaban. Huwag ganon. Hindi kayo magtatagumpay pagka kayo ay nanalo sa anumang posisyon. Eleksyon lang ito, political exercise lang ito. Kaya huwag niyo masyadong dibdibin. Okay? Maliban lang kung ang layo ninyo ay magpayaman. Talagang mamumuhunan kayo pati buhay. Naloko na. Bicameral Conference Committee Report tungkol sa panukalang reorganization ng NEDA, tama ba? At pagtatatag ng Department of Economy, Planning and Development. Bagong departamento. Neratifikahan na daw ho ng Senado. Yung NEDA, ibig sabihin, magiging departamento na. Matagal na ho yung NEDA, pero dapat lang. Kasi ang NEDA ho ay napakalaking opisina tungkol sa ekonomiya at marami pang iba ang binabantayan yan. Parang department lang or NEDA nga lang So ito gagawin palang departamento na. So magdadagdag ng pera, magdadagdag ng manpower, mas marami magagawa sila. Okay yan. Samantala, Senador Rapi Tulfo kinumpirmang nahuli ang sasakyan ng kanyang anak na si Quezon City Congressman Rap Tulfo dahil sa hindi anya autorisadong pagdaan sa EDSA busway. Yung dinadaan sa EDSA, oo nga. Sa isang statement naman, humingi daw po ng tawad si Congressman Rap Recto kasunod sa nasabing traffic violation. Ayun. Anak po yan ni Senador, si Rap Tulfo.
yung congressman ng Quezon City, yung asawa niyan, di ba, congresswoman din sa party list naman, pamangkin bali ni Erwin Tulfo at saka ni Bin Tulfo. Di ba? Yun po yun. So, nagkamali. So, sana nga po ay huwag na maulit yan. Bawal naman talaga kasi. Huwag niyong naanin sa kayo ay VIP, kayo ay ganon-ganon, huwag. Para naman humaging parehas. Pag hindi ka tumigil, baka sabihan ka ni Rapi Tulfo na ikaw ay kawatan. Di ba, laging sinasabi ng mga Tulfo, kawatan kayo, pasaway kayo. O, di ba? Aba, ikaw, congressman, pag hindi ka tumigil, baka sabihan ng daddy mo, kawatan ka na. Di ba? Joke lang, pero yun naman ang kadalasan eh. Di ba yan ang identity ni Senador Tulfo? Laging sinasabi niya sa radyo, television, mga kawatan kayo, ganito kayo. Pag itong anak niya ay nagkamali uli, malamang sabihan din ng kawatan niyan. Pero ngayon, hindi pa naman. Naloko na. Mary Ann Maslog. Aba, sandali. Parang pamilyar ito na sinasangkot sa textbook. Sabi na nga ba, scam noong pang 1998. At nagpanggap niya o manong patay. Nagpanggap anong patay na ito. Hinatulan daw po mabilanggo ng Sandigang Bayan dahil sa katiwalian. Oo. Ito yung pinagalitan ni Jinggoy Estrada nung nakarang hearing, di ba? Sabi ni Jinggoy, akala ko ba patay ka na? Bakit nandito ka? Ayan, si Maslog. Yan yung marami sinasabi tungkol sa Pogo, kung ano-ano. Pero yung pala involved sa katiwalian ng araw. Wala tayong magagawa. Nagkaroon ng due process, rule of law. Ang sabi ng Sandigang Bayan ay guilty ka. Kaya pinaparusahan ng batas. Ayan ang maganda. Kaya nga Sandigang Bayan sandigan ng mga mamamayan. Ayos yan. Managot. Ang mga nagpapasarap sa kaban at pera ng bayan. House Bill number 11287 o panukalang palawigin ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan opisyal. Pasado na po sa ikalawang pagbasa. Sa ilalim po ng panukala, ang termino ng barangay opisyal ay magiging 6 na taon at meron 2 consecutive term. Sarap ng buhay nila. Habang ang SK official naman ay 6 na taon na merong isang termino. Wow! Sarap ng buhay ng mga barangay chairman. May termino kayo. Hindi yung pwedeng, di ba, dati 4 years lang. Ngayon, after 4 years, pwede pa kayong kumandidato. Ganon ang dating, tinalo pa yung presidente. Ang presidente, 1 beses lang Tsaka yung iba, ay kayo makakadalawa kung sakasakali. Mabuhay ang lahat ng kabataan. Mabuhay ang lahat ng mga barangay chairman. Sana magbago na yung iba dyan. Baka yung iba dyan, puro kayo anak ng huweting ang pinaggagawa. Magbago na kayo. Binibigyan na kayo ng pagkakataon ng ating mga senador at congressman kasi sa kongreso mukhang pabor din ho dyan. Hindi ko lang alam yan kung for re-election yan ng mga nagpapanukala kasi kandidato sila sa Mayo. Hindi ko alam kung yun talaga ang layo nila. Mga customer ng Meralco, Manila Electric Company, posibleng niyang makatanggap na nasa 0.19 kilowatt-hour na refund sa mga kasunod na buwan mula po sa 19 billion na sobrang nakolekta nito mula noong July 2022 hanggang December 2024. Pambihira naman kayo. Pera yung kinuha nyo sa amin, di perang ibalik nyo. Bakit babawasin nyo sa aming konsumo naman? Pambira, yung iba dyan, pinangutang yan, 5-6. Tapos ang ibabalik nyo kung ano yung ginastos ng nakaraan. Paano mababayaran yung 5-6 nung nangutang para mabayaran ang Meralco? Dahil pag hindi nagbayad, putol. Parang gano'n. Nasa batas ba yun? Para bang kinuhanan ka ng pera, ang ibibigay sa iyo, palay. Kinuhanan ka ng pera, ibabayad sa iyo, candy. Bakit ganon? Dapat pag pera ang inutang, pera ang kabayaran. Parang pagbuhay ang inutang, ay sandali, bawal pala yun. Iba yata yun. Para pag pera kayo naman taga Meralco, pag nakahawak pala kayo ng pera, ayaw ninyong bitawan. Isipin mo, kailangan gumastos kami ng ilang kilowatt-hour para makuha namin yung refund. Pero yung perang amin pinaghirapan, hindi nyo may balik. Grabe namang negosyo yan, one-sided. Okay, mga taga-Meralco, magbago na kayo, bagong Pilipinas Samantala, abangan mamaya. Ayan, bagong Pilipinas ngayon. Kasama daw si Secretary Cristina Roque ng Department of Trade and Industry para sa kanilang 2024 performance report at paano ngayong taong ito, 2025. Mamaya po yan, kina Weng Hidalgo, Joey Villarama, alas 12:30 ng tanghali, siyempre dito sa PTV4. Mamaya na po yan.
Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas dito sa Siyempre PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13 Facebook page ng Mike Abilay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!